Is really being able to spring back from adversity, but it should have learning, and therefore it strengthens you to be more resilient than before the adversity came to you. Before COVID-19, the Philippines was already on to SMT-based measures to improve its resilience capacity. With COVID, the country was awakened to the need for resilience of our economic, health, and educational status as well. The country as a whole is, I think, not so resilient because while we have the capabilities, the opportunities, and the resources to cope with COVID-19, the whole body is suffering because the leadership and management is not working so well. When it comes to individual resilience, those who have more resources, capabilities, and opportunities will be more resilient than those who are not. A lot of the problems really may be interconnected, Bale. You have to look at it from a holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem, Bale, but also it gets into the ecological, biological, as well as social pa nga. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, climate change, and bravery. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes, and we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important. And we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Filipinos. Yung tunay na resilience na towards improvement. Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. To be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural, go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan.
Magandang hapon sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ating mga kapatid dyan sa Luzon, maayap agad manapo sa ating mga kababayang mga Kapampangan, na Imbaga Malem, sa mga Ilocano, Masantos Nyangarem, sa ating mga taga Pangasinan at marahay na hapon sa mga taga Bicol. Sa mga taga Visayas naman, maayong hapon, maupay nga kulop, maayong ugto. At sa taga Mindanao, assalamualaikum, malingkat mahapon, mapiya kautua, longan, and buenas tardes. Para naman po sa ating mga panauhing banyaga. Good afternoon. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Salamat siyang Shanghua. Welcome po sa ating mga regular na tagapakinig at tagapanood sa Zuma sa Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Ayan, magandang maambong hapon, ano? Talagang maumbon at saka talagang makulimlim. No, pero kulimlim na maputi no, mahirap ipaliwanag. So, welcome sa ating ika-47th episode ng the Filipino Sustainable Development Goals or SDG Action Hour. Ito yung buhang kumustahan natin at kwentuhan para sa maganda, maayos, mabuti at makabuluhang kwentuhan para sa ating mga topic na talaga namang hitik na talagang pag ating napakinggan ay talagang lahat ay parang naukulang lagi ang ating oras. At sa hapong ito ay isang pressing at saka malubhang problema na naman ang ating tatalakayin. Sa kaalaman po ng iba na hindi nakakaalam, marami pong lugar sa ating malapit lang sa Manila, like Bulacan, Pampanga in particular din, ay talagang binabaha, no? Kahit hindi umuulan, So for this afternoon, talagang yan ang pag-uusapan natin at merong magpe-present about exploring alternative strategies to alleviate the flooding problems in the 4th District of Pampanga. Tama po yan, Ma'am Dada, na kailangan talaga nating ma-address urgently ang problema ng pagbaha sa mga coastal provinces, municipalities, and communities sa Pilipinas. At isa ang usapin sa Pampanga sa mga mainam na maging starting point para sa mas malawak at mas malalim na diskusyon sa mga darating na panahon. And Ma'am Dada, konting paalala lang po pala before tayo mag-proceed na we are using Zoom meeting this afternoon, so please keep proper netiquette po. Turn off microphones so not in use para hindi maka-disrupt ng discussion. And paalala din po na may reported presence of fog or volcanic fog po tayo sa iba't ibang lugar malapit sa Taal Volcano due to its activities, kaya secure your health everyone. Ay, tama yan, Paul. Kaya nga kanina paglabas namin, kailangan naming magsuot ng face mask. And salamat sa iyong mga paalaala, no? At bago natin ipakilala yung ating panauhin na mag-discuss nung ating topic para sa hapong ito, napakaswerte natin kasi ang ating isang panauhin na magbibigay sa atin din ng kanyang mensahe, napaka-busy tao, pero talagang pagdating sa usapin ng baha sa Pampanga, hindi talaga yan papalampasin ng ating panauhin, Siya po ay ang ating butihing congresswoman ng 4th District of Pampanga at sa hindi po nakakaalam, ang atin pong 4th District Congresswoman of Pampanga ay isa pong medical doctor, no? At ang kanyang specialization ay pulmonary and critical care medicine and internal medicine. Ako ngayon ko lang nalaman yan. At nagsisilbi siyang associate consultant sa Institute of Pulmonary Medicine ng St. Luke's Medical Center. Huwag na natin itong patagalin, Siya ay napapanood natin sa TV, naririnig sa radyo, nababasa sa mga newspapers, at talaga namang isinusulong niya ang kalutasan ng pagbaha sa lalawigan ng Pampanga, pati na rin yung mga karatig na probinsya nito. So, atin pong palakpakan at i-welcome ang atin pong napaka-espesyal na panauhin sa hapong ito, Dr. and Congresswoman of 4th District of Pampanga, Honorable Ana York Bondok. Yes. Okay, so ipapalabas natin ang video ni Ma'am, no, ng kanyang message. Okay, hi Ma'am. So dahil po meron pong importanteng inaatinan din ang ating Honorable Congresswoman, meron po siya talagang inilaan na video na ating mapapanood para sa kanyang mensahe.
Good afternoon po, magandang hapon po, may pagatpanapon po kay Kongan. I'm Dr. Ana York Bondo and it's my pleasure po to address you this afternoon. Wala po ako sa Japan. I am in a Japanese restaurant po in Daraga, Albay, where I am addressing po the Psychological Association of the Philippines 59th Annual Convention. Aside from being a medical doctor and a congressman, ako po ay isang psychologist din, and one of my advocacies po is mental health. I am sorry not to be able to join you in person today. Kaya lang po, it's my honor and pleasure to give you a short congratulatory po and inspiring speech. Maraming salamat po for the attention of flooding that you have given my district. As you know po, I come from the 4th District of Pampanga. Kami po ay ang distrito pong sabi po nilang catch basin, or dito po lumalabas po lahat ng tubig po ng Central Luzon and even po Northern Luzon. And we are the catch basin at kung saan po lumalabas lahat ng tubig, lahat ng basura, lahat ng lahar onto Manila Bay. So unfortunately, we are suffering po from the damages due to climate change, and kami po ay coastal barangays. 8 coastal barangays in the area po near Manila Bay of the province of Pampanga. So I'd like to commend the DOST, Future Earth Philippines, for this endeavor po na tulungan po kami to find sustainable solutions for flood. I'd also like to thank our NGOs, our civic organizations, our private organizations, at lahat po kayo sa tulong po na ina-extend niyo sa amin. Spending your time, giving your knowledge, your experience means a lot to us during these difficult times. I know po na yung atin pong flood happened in the last week of July, pero up to today po, kami po ay binabaha po ng tinatawag po nating coastal flooding during high tide, and a number po of our schools are affected by this. Actually, 99% of our schools are affected by coastal flooding, and it affects po our livelihood, education, health, and all aspects po of society. So thank you po for joining us and giving us your collective wisdom, knowledge, and intelligence, and the most important po, your time. So sa inyo po lahat, I am very available po to work with you. Tawagan niyo lang po kami. We'll come with you to inspect. We will assist you po to learn the technical aspects, at saka po yung cultural, health, at lahat-lahat na rin po ng aspekto ng flooding and climate change. The solution for flooding, wala pong tinatawag na final solution. Ang solution po doon is to work with the culture of the people, to know and understand and respect nature po. And we will all be taking many little steps together to finally come up to not a solution, but siguro po how to live productively with flood. So sa inyo po lahat, to our national scientists who are here, to the rest of all of you, magandang hapon po sa inyo lahat. I'm Congresswoman Ana York Bondok, and maraming salamat po. Thank you so much. Maraming salamat, Honorable Congresswoman. Thank you so much na kahit na talagang busy, nagbigay pa rin ng mensahe. Marami pong salamat uli. And siguro, Paul, introduce na natin yung magdi-discuss ng ating topic. Thank you so much, Congresswoman. Yes po, again, thank you so much for the Congresswoman Ana York Bondok, and we wish you a safe flight back to your province po. So, for the discussion this afternoon, meron po tayong kasama. He is the Chief of Strategic Partnership Division ng Climate Change Commission. He is a graduate of BS Forestry from the University of the Philippines, Los Baños, at nagsisilbi na po siya sa gobyerno for 25 years already. Everyone, to present about exploring alternative strategies to alleviate the flooding problems in the 4th District of Pampanga. Let us welcome Mr. Alexis D. Lapiz. Yes. Thank you po. Sa organizer po nung event na ito, sa ating mga participants, yung mga scientists po natin na nakatutok po ngayon, colleagues from the civil society organizations, colleagues from the national government agencies, as well as private sectors, and perhaps there are students here. Isang makakalikasang hapon po sa inyong lahat. At it overwhelms me to say that it's a very good opportunity for us, the Climate Change Commission, to present what we are doing as far as, of course, contributing to the current situation of the 4th District of Pampanga, wherein sinabi nga po ni Congresswoman Bundok,
na talagang all year long ay talagang lubog po yung mga bayan nila na sakop ng distrito niya, particularly po Masantol, Macabebe at Minalin. So sa commission po, gusto ko po lang ipakilala ng sandali ang commission po. Ang Climate Change Commission po ay under po ng Office of the President na binuo noong 2009 via Republic Act 9729 as amended. So ang commission po ay binubuo po ng chairperson po natin, si President Bongbong Marcos, ang aming vice chairperson po at executive director si Secretary Robert E.A. Borge, at meron po kaming dalawang commissioner, si Commissioner Rachel Ann Herrera at saka si Commissioner Albert de la Cruz. At down the line po, meron din po kami isang assistant secretary at kami na po mga unit head ang bumubuo po ng structure ng Climate Change Commission. The Climate Change Commission is basically the lead agency po pagdating po ng mga polisiya ng paglaban sa nagbabagong klima. So what we do is to collaborate, coordinate, and partner with various stakeholders in the country. So this approach, tawag po natin dito ay whole of society and whole of government approach po pagdating po dun sa usapin ng nagbabagong klima. Ang commission din po ay aktibong nakikipag-usap sa iba't ibang sangay ng gobyerno para maisulong din po yung posisyon natin pagdating po dun sa mga diskusyon sa international fora, yung tinatawag po nating annual event na Conference of Parties, na kung saan yung 100, mahigit na 200 bansa po na sa buong mundo ay nagtipon-tipon para mapag-usapan po yung mga aksyon, programa, plano at mga best practices po pagdating po doon sa paglaban natin dito sa seryosong usapin po ng nagbabagong klima. So sa mga nakikinig po dito at aktibo ring nagbabasa sa mga nangyayari sa paligid po natin, ito pong climate change talaga po isang seryosong usapin na at ito po ay laging sinasabi sa mga speech po ni President Bongbong Marcos na dapat talaga ay ang ating kamalayan sa napakaseryosong fenomeno na ito ay dapat nating isama sa mga programa. Kaya ang marching order po niya talaga sa mga government agencies po talaga ay make sure that you have allotted programs and resources pagdating po doon sa mga programa ng gabay para sa paglaban po sa mga nagbabagong klima. So I'd like to take this opportunity to walk you through briefly as regards to our initiative in the 4th District of Pampanga under Congresswoman Bondok regarding the case study that we did in Masantol. We did this program way back 2021 po. Then Secretary of Finance Carlos Dominguez instructed the commission to work closely with the municipality of Masantol to find out ano ba talaga yung nangyayari ng year-long inundation and flooding sa kanilang munisipyo po. Yung pong study, while nakasentro po sa Masantol, is basically a reflection of what's happening doon po sa mga adjacent municipalities within the province of Pampanga. And yung pong nakaraang bagyo ay na-highlight po talaga yung paglubog po. Kasama na po yung MacArthur Highway. So there is something really wrong pagdating po doon sa nangyayaring baha dito sa mga munisipyo na ito. So allow me to walk you through briefly. Can I request the organizer po para ma-share po yung PowerPoint? Yan. Ayun palang stop ko na si Danny. So ito po yung aming case study na ginawa noong 2021 at saka 2022. So basically, we articulated and narrate some alternative strategies kung paano maiibsan ang nangyayaring pagbaha po dito sa probinsya po, lalo-lalo na po yung 4th District of Pampanga. And I'm pretty sure po, the character and the findings of this case study will also reflect how the situation in the country is all about pagdating po dun sa
flooding situation po. Next slide, please. So briefly, the outline of our presentation is to provide a brief profile of the municipality of Masantol. At sinama ko na rin po dito yung profile din ng 4th District po ng Pampanga. And then of course, ano po ba yung ginamit nating methodology para magkaroon po tayo ng malalim na evaluasyon or assessment ng nangyayaring at patuloy na nangyayaring pagbaha sa munisipyo po ng Masantol and nearby municipalities. And of course, the summary of findings and ano po ba yung mga possible recommendations. So, list of recommendations that we identify based on the study. Next slide, please. Just to provide you a brief context of how we did it. So, we did a desk review of existing references, including visit. Many times po kami bumalik sa Masantol para magkaroon po talaga ng pakikipag-usap sa mga leader po ng munisipyo, sa leader ng barangay, at kami rin po ay nag-ikot sa mga iba't ibang barangay po ng Masantol so that we'll have a complete appreciation po of what really is happening in the municipalities. Because when Secretary Dominguez instructed us to look into the situation, we were overwhelmed po talaga nung makita namin talaga yung situation po ng Masantol nung panahon na pinag-aaralan po to. At ito po ay patuloy na ginagawa po namin in coordination din po sa opisina po ni Congresswoman Ana Bundok po para siguraduhin po natin na kung ano man po yung mga ma-identify nating mga solusyon or measures, we call it climate change adaptation measures and mitigation measures. And then so that we'll be able to work all together and really find ways how to adapt and how to mitigate this phenomenon of year-long inundation in the province of the 4th District, especially in Pampanga. Next slide, please. So for the brief profile, as you can see, Masantol is a second-class municipality. And then it's located in the delta of Pampanga River. So siya po ay dinaanan talaga ng Pampanga River at mamaya po mapapakita namin sa inyo na yung Pampanga Delta River Basin o yung Pampanga River Basin po talaga ay isa sa mga we think contributory to what's happening to the year-long inundation of Pampanga the municipality of Masantol. And based on the 2020 statistics, it has a population of 57,990 population. Next slide, please. As mentioned, now we did a desk review and together with our National Panel of Technical Experts, we did initial scoping activity in the area, and then we did a focus group discussion as well with various sectoral representatives of the municipality. And we did at least a number of visits in different barangays for us to have a good and complete appreciation of the area. And yung summary of findings po is based on the review of existing plans that we also studied and analyzed as to the existing localized risks and hazards in the area, so that we'll be able to link this to the resources available in the area. So ano po ba yung pinakatatamaang sektor in case yung direct impacts of climate change will affect the municipality. Next slide. So yung Philippine Delta Development Project po ng DPWH basically po ay para magbawasan po yung sedimentation ng Pampanga River Basin, at ito po ay nabisita namin, at ito po ay may phase 2 na alam mo po ay ongoing din po. So ito po yung isa sa mga initiative together with JICA and DPWH and of course the municipality of Masantol to somehow address this looming flooding po doon sa area na na-identify nga po. Isa po itong Pampanga River Basin kasi
mamaya po in the mouth of Manila Bay at saka yung Pampanga River Basin ay nagmi-meet po sila. At saka during high tide season po, ayun, yun po yung nagdadala ng tubig sa munisipyo ng Masantol. Kasi ito pong bunganga po ng Pampanga River Basin patungo sa Manila Bay po ay mababaw na. So yun po yung isang findings po namin. Next slide please. So this Pampanga Delta Development Project under phase 2 is again dredging equipment po. Dredging pa rin po yung pinaka sentro nung pag-address nung pagbabaw ng Pampanga River Basin po. Next slide. And then one of the hardest hit po, lalong-lalo na po pagka may high tide po, ay itong Sapang Kawayan. At ito po ay ilang beses naming binisita at talaga nakita po namin talaga yung sitwasyon ng mga tao dito, ng mga mamamayan, at they've learned how to, adapt to the situation as mentioned by Congressman Mambundok. Meron pong ginawang mga measures pero sa amin pong palagay ito ay mga pansamantalang solusyon lamang. So ang kailangan po natin dito ay isang permanenteng solusyon, and ito po yung inihayag namin nung kami po ay magpunta dito, at ito po ay nabisita rin po ni Secretary Dominguez. In one of the highlights of the visit po is talking to the people and inspect the measures being used, being implemented by the municipality of Masantol in its various units to address this flooding in the area. At nakita po namin, pati nga po yung simbahan halos pantay na dun sa karsada, yung pinaka-flooring. So every year po ay talagang tumataas po yung tubig nila. Next slide please. So nais ko lang pong i-diretso na yung naging summary of findings namin po dito. Ang unang lumalabas po is yung land subsidence, yung paglubog po o paglambot po ng lupa. Amin pong nadiskubre na ang munisipyo po ng Masantol, lalong-lalo na po yung sa Sapang Kawayan, ay nakadependent po dun sa poso. So yan po yung isang nakita namin na isang dahilan kung bakit yung lupa ay lumalambot. At yan po ay na-inspect din namin dun sa school ng Masantol Elementary School. I'm pretty sure if all of you will be able to visit this, you'll have very good appreciation of what's really happening in that area. And then of course, yung sinasabi ko nga po yung Pampanga River sedimentation. And then again, itong ina-articulate ko po kanina, yung tidal action, yung sa bunganga po ng Manila Bay at saka sa may edge po ng Pampanga River, pag nag-meet po sila ay sa sobrang babaw po talaga ng Pampanga River Basin, ay yan po yung cause ng flooding pagka lalong-lalo na po pagka high tide. At ito po yung isa sa pinaka-major findings po namin, talagang boils down to something like behavior po, because many areas po in that municipalities are clogged by plastics and all the other materials po na naging dahilan po ng pagbara ng mga estuaries po dun sa area. At may mga instances po na may paglaki ng lupa, lalong-lalo na po doon sa pag nag-increase po ng release ng water ang Angat Dam in the nearby provinces po. Next slide please. So ano po ba yung impact ng mga findings natin ito sa mga taga Masantol po? First, doon sa agriculture and fisheries po, ay naobserbahan po namin yung conversion ng mga rice fields into fish ponds. So ito na po yung isa sa mga main income generating livelihood po doon sa Masantol. Instead of fisheries and agriculture, yung mga palay, ay na-convert na po ito into fish ponds. And then yung sa education po, napakalaki din po ng impact nila dahil halos pagka tumataas ang tubig ay nagkakaroon po ng class suspension. So yung palaging face-to-face
na ginagawang pag-aaral po ng mga estudyante ay naaabala. Of course, nung pandemya ay nakatutok po tayo dun sa online discussion ng mga estudyante. At isa rin po ito na namin nakita dahil nga nauubusan ng opportunity para makapagtrabaho pagdating po sa agrikultura at saka sa fisheries, ay inaabandon po nila yung kanilang mga bahay dahil lubog na talaga yung bahay nila at hindi na talaga komportabling tirahan. So sila ay lumilipat sa ibang bayan para mamuhay at doon na permanenteng manirahan. So dito po sa aming pinag-usapan na mga diskusyon sa representative po ng mga LGUs at saka yung aming National Panel of Technical Experts na isinama po namin, ito po yung mga tinatawag naming short-term solution na nailatag po namin dun sa case study. Dun sa LGU proposed intervention po na flood risk management plan, the retrofitting of dikes, revisit building code and local development plans, and forced waste generators to pay for waste disposal. So ito po yung nandun po sa plano ng LGU. So sa amin naman pong recommendation na kung saan ay binigyan din po namin yung peer-to-peer approach for the replication of tested adaptation measures. And then flood evacuation, simulation exercises, and drills as part of emergency preparedness and response. And then flooding simulation, and then revisit regulation on groundwater extraction and groundwater monitoring survey. While you can see that all of these recommendation needs really some experts on board and resource mobilization, ito po talaga ang aming nakita na talagang makakaibsa ng problema po kung ito po ay matatranslate natin into some form of collaboration or cooperation with various climate financing institution or of course contingent din po ito doon sa ating local chief executive on how we'll be able to sell these realities on the ground that flooding is really the localized risk identified in the area at ito na nga po ay talagang nararamdaman ng mga tao doon. Next slide please. Sa medium term naman, pang-4 na taon po, ang proposed po intervention ng LGU is yung rain dike and pumping station, road elevation and improved waterways, canal design, and strengthen ridge to reef approach in development planning. In the CCC naman, we highly recommend the use of rainwater collection system in building designs or construction, wetlands or detention ponds for stormwater runoff, and then capacitate and allocate enough resources for MDRRMO to avert, minimize, and address loss and damage. So yan po yung aming recommendation base po doon sa nilatag po ng aming mga National Panel of Technical Experts. Next slide please. Sa long term naman po, within 6 years, redesigning of adaptive classrooms, declare Masantol as an ecotourism area, strengthen inter-LGU collaboration. I understand doon sa video po ko niya na-highlight ito, yung interoperability at saka multidisciplinary approach po ng isang munisipyo at ng karatig na munisipyo. I think this one, this intervention particularly is something that we need to highlight because what affects to an LGU will definitely affect the other nearby municipality, lalong-lalo na po yung karakter nila ay iisa lamang. And I think this is very true in the case of Masantol, Macabebe, and Binalin. So I think 2 months ago we were in Masantol at nakita po namin yung characteristic talaga ng Macabebe na halos same lang ng Masantol, including Binalin po.
So sa CCC naman, we see that the long-term solution is to strengthen implementation of nature-based solution in coordination with DNR and DPWH. Nakita po namin yung taniman po ng mangrove nila doon sa area. So we recommended that this particular strategies be implemented po. Practical lang po siya, mabilis, at mag-mobilize lang tayo, pwede na ito. Matamnan po yung mga dikes po na nasira na doon sa Pampanga River Basin. And I understand po mayroong mga naitanim ng mangrove area po doon. Hindi nga lang ganun kakapal, pero ito po yung nakikita namin isang practical na paraan para makatulong na maibsan po yung patuloy na pagbaha sa Masantol. Next is to redesign and climate-proof government buildings, health units, and designated evacuation areas. Next is establishment of green belts and or mangrove reforestation, and strengthen multi-stakeholder engagement in succeeding LGU programs, plans, and activities. So ito po yung long-term plans na nakikita po namin na makakatulong po sa munisipyo ng Masantol. Next slide, please. So ito naman po yung na i-recommend po ng mga pumunta nga naming experts po, yung engineering and development solutions, financing solution, and agricultural solution, to name a few. Usage of flood-resilient crop varieties, and then assess geological features as part of the planning process, and then of course dredging. So as you can see po, ito ay mga list of projects na na-identify na ng ating munisipyo, at kailangan lang talaga po dito is resource mobilization po talaga, at saka ground planning po talaga ng munisipyo, lalo-lalo na po yung mga nasa pamumuno ng engineering units, ng nasa waste management, yung menro nila. Again, these are practical solutions that can easily be used and adapted by the municipalities. So for environmental solution, monitor groundwater extraction, reforestation, mangrove plantation, rainwater harvesting, improve solid waste management, and isotopic test for land subsidence. So yan po yung recommended ng NPTA for environmental solutions. Next. So yeah, so just to mention lang po that these particular recommendations po, we categorize into short and medium and long term. Of course will only be realized if this will be reflected in the local plans, and again yung local chief executive natin po ay napaka-importante po ng role pagdating po doon sa re-raise ng awareness that we really need these interventions. It might be a long list of interventions, but there are practical solutions on how best we can address this. And I think yung behavior po talaga, lagi namin sinasabi sa Climate Change Commission, we walk the talk. Yung plastic po talaga na isa sa pinaka main artery po talaga ng problema pagdating doon sa waste management, and that holds true po doon sa findings po namin sa Masantol. And we are not stopping with this initiative. In fact, we are actively coordinating with the Office of Congresswoman Bundok and all the other concerned agencies po, national government agencies po, para matulungan po talaga natin yung mga kababayan natin sa mga munisipyo na apektado po ng phenomenon na ito, at yung risk talaga nila is yung patuloy na pagbaha sa kanilang mga respective municipalities. Nung nagbisita po si President Bongbong Marcos at nakipagdialogo sa iba't ibang mayor po nung Pampanga at the height of the planning in North Luzon Expressway, na-highlight po doon yung mga practical solution. At of course, nagkaroon din po ng pagkakataon para maipahayag ng mga iba't ibang mayor ng munisipyo, ng probinsya ng Pampanga at Bulacan, yung mga issues na nakita nila na
talaga namang nagpo-cause po ng problema sa patuloy na pagbaha diyan sa mga munisipyo at lumalaki pa nga po, umabot na hanggang MacArthur Highway. So ito po ay mga solusyon na hindi overnight. It is painfully lengthy at kailangan po talaga yung sama-samang pag-address po natin ito. At kung ito po ay marirealize natin at makagawa po tayo ng project proposal, I think we are moving on the right direction po with the help of our local chief executives and the different units continuously engaging na various sectors in the municipality po ay sa mga darating na taon po ay maipagmamalaki natin na hindi man natin na-address ito totally ay nagkaroon tayo ng mga strategies, mga adaptation strategies na makapagbigay ng comfort sa kanilang araw-araw na pamumuhay po. At yun po yung gustong mangyari natin. Again, these are list of interventions that are short-term, long-term, medium-term, but we hope kahit makakuha man lang tayo ng dalawang interventions dito na talagang may implement on the ground ay napakalaking tulong po ito sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po, Sir Alex Lapis. Ayan po, open na po tayo sa ating mga questions and kung meron po tayo mga reactions and questions, pero kung meron ditong katanungan dito. Actually po, ewan ko lang po kung alam nyo na po ba, nakita nyo na po ba yung master plan na ginawa na meron ng DPWH. Ipininesent po kasi yan dun sa aming symposium na naganap po dun sa Pampanga. I think 2 weeks ago, meron pong piniresent yung DPWH na master plan. Nakita nyo na po ba yon, Sir Alex? Yes po ma'am, aware po kami doon sa Pampanga River Master Plan na po 'yon at master plan kami po ay Sige, yes sir. po at kami po ay nakikipag-ugnayan po sa DPWH dahil napaka-importante po ng master plan at basically lay down the foundations on the various programs and strategies that will help address these problems or issues that we just presented. So kaya nga po lagi pong hina-highlight namin na it's a whole of government approach, whole of society approach, and we would like to inform you that kami po ay aktibo nakikipag-engage sa DPWH po at sa buong probinsya po ng Pampanga on this matter, just to make sure that po na hindi po talaga masasayang itong ginawa natin. However small, this contribution is somehow really contribute to the identification of various strategies that will be implemented po in the long run po. Thank you po. So yun po yung yung parang ini-spearhead po ni Engineer Fano. Yun po yung master plan na yon, kung kilala niyo po si Engineer Fano. Meron yun po ba kami yung sinasabi niyo, sir? Yes po, meron po kami nakakausap na mga engineer po na nag-attend po nung focus group discussion namin at I'm pretty sure po they're very much aware of this case study that we did and believe that this is very helpful din po pagdating po dun sa paglatag po nila ng plano na yan sa sa Pampanga River Basin po. Dahil ito nga po ay hindi lang problema po ng ilang munisipyo, ito po ay malaki po ang ambag sa ating national economic development po dahil ang NLEX po ay isa sa mga main artery po pagdating po sa pagpapalakad ng ating ekonomiya po. So yung Pampanga River Basin po ay napaka-importanting elemento po ng pagpapaganda ng mga programa po lalo para maibsan nga po itong pagbaha na ating nararanasan po. Thank you po, Sir Alex. Meron pa po kasi nga follow-up question po. Ano po ba yung participation daw po ng CCC doon sa study na in-order ni President PBBM tungkol sa Candaba Swamp as water impounding area? Usually po, while we are not directly
instructed to be part of the case study. Pagdating po doon sa mga konsultasyon ay aktibo po kami nagko-contribute kasi po ang proseso po niyan, while meron pong isang ahensya na naatasan na mag-aral po niyan at magbigay ng recommendation, ang usually po na ginagawa ng mga national government agencies ay ito po ay sinicirculate nila o nagkakaroon po tayo ng tinatawag na consultation. At diyan po ang Climate Change Commission ay aktibong sumasali po sa mga ganyang usapin, while hindi po kami direktang nabigyan ng instruction, but we make it a point that the issue of climate change is articulated and strategies to, especially practical strategies. Actually, hindi natin kailangan ng mga high polluting ano po dito or technologies. There are so many practical ways on how best we can address po yung mga climate change issues po. But of course, yung order na po yan ay isang malaking programa para matingnan talaga yung pinaka ugat po ng issue ng nangyaring pagbaha po sa NLEX at saka yung Karatig na Bayan po during the visit po of President Marcos po. So po yung CCC po ba, magkakaroon po ba kayo ng parang consultation with other stakeholders po? Hindi lang po yung nandun mga taga Pampanga, even din po yung mga karatig na probinsya, yung Bulacan na binaba hanggang doon sa Central Luzon po talaga na area. Magkakaroon po ba kayo ng parang consultation with those parang stakeholders regarding sa flooding problem ng Pampanga? Yes po ma'am, buti at nabanggit po niyo yan. In fact, bago po dumating yung pong pagbaha sa NLEX at saka sa MacArthur Highway po, at kami po nila Congresswoman Bundok ay nag-uusap na po at nag-oorganisa ng isang forum, malaking forum para po talaga maimbitahan at mapag-usapan po talaga itong perennial problem po ng flooding sa area. Na reschedule lang po namin ito dahil binigyan daan po natin yung rehabilitation at recovery ng mga tao po, mga mamamayan sa iba't ibang naapektuhan po ng baha nung nakaraang bagyo na dumaan na naapektuhan nga po yung NLEX. Kita nyo naman sa mga videos, mga social media, yung hirap na dinanas po ng ating mga kababayan. So we decided to postpone the event, and yes, we will definitely organize an event po like this. At hindi lang po ito nakasentro sa Pampanga, kasama po itong iba't ibang probinsya po ng Region 3 po. At yan po ay invite nyo rin po ang Future Earth Yes po ma'am, definitely. Huwag niyo po kami kalimutang i-invite, Opo. You will be invited po. Ayan yes po. Po ma'am. Sige po, meron pa po mga ibang katanungan dito, pero mukhang meron pong itatanong si Dr. Glenn Tabios Nakikita ko na Thank you. Yeah, Thank you, sir. first of all, I'd like to just a minute. Paul, after sorry. Dr. Glenn, ikaw So, first of all, yung bang studies ng, if I understood correctly, parang masantol yung area. And then you have all these different components or strategies to alleviate flooding. Is that like generated from workshops or mga discussions, or... And I'll have a follow-up after that. Yun muna ang tanong ko. Yes po, we had a series of discussion with our counterparts from the local government units. And we also have scheduled meetings po with various agencies po. Inimbitahan po namin yung DPWH, yung DNR po, nandoon. At mga nagpatawag din po kami sa academic institution po. So, puro discussion. Yes po, sir. Okay. Opo. And then, of course, yung pong pagbisita po ng aming National Panel of Technical Experts also contributed to the articulation of the various findings that we included in the case study po, sir. The reason I ask, because if I look at Masantol, maybe it's really affected by partly pasak
River floods or from Gogua, which is coming from Monte Otubo, and then part of it coming from Pampanga River, which is coming from the Nueva Ecija, Vizcaya, all the way down to Pampanga Delta. And then, of course, if you, I don't know to what extent yung areas sa Hagonoy and then yung sa Malolos are affects yung Angat, because it's separate from, maybe it doesn't get into Masantol. But of course, Angat River joins Pampanga around Kalumpit, but it can also go down all the way to Labasan. And I think that's the reason they wanted to do, Labangon pala, Labangon, sorry, not Labasan, Labangon River, so that then you can alleviate flooding if you had that PDDP phase 2, yung flood channel doon. But anyway, my point is that if you look at the entire area, Bali, Masantol, Sasmuan, Santo Tomas, Kalumpit, Hagonoy, it could be different parts of that area. Maybe will require different solutions. And if you do this kind of solution here, it might create flooding on another part of the basin or another part of some towns. So if you think in terms of a solution here, a solution there, you have to really look at the configuration and then dimensions of how you implement them, and then try to assess or evaluate yung performance ng flood system or the entire flood control system, whatever you call it. Because it's going to be a network of this or a combination of this and that. So I think sometimes I've been in discussions like this. It's good you can always say, oh, this is a problem, that's another problem, this is the solution, and so on. But if you have a combination of solutions now, or a complex network of solutions, put it that way, kung gagawin mo to, maybe maging negative impact doon, positive dito, and so on. So you have to look at it holistically. And the only way to do that is really, let's discuss. Okay, we say, we do this here, we do that, and then do simulations. What really happens? And then if you do this, do it, simulate what really happens. Because otherwise, we can always say, oh, ito pwedeng gawin, pero will it really perform properly without affecting other parts of the whole, other towns and so on. So that's just what I wanted to say. Thank you. Yes po sir, I fully agree po that yung character po talaga ng iba't ibang LGUs ay iba-iba. During the course of the case study po, isa po lumabas na usapin po dito talaga is nabago po talaga yung landscape nung pumutok yung Mount Pinatubo. So marami po talaga natabunan na sabi nila ilog o estuaries na talagang nawala na totally at nabura na. So yung configuration or landscape na nangyari po sa iba't ibang bayan ay talagang nabago na. So yes po sir, I fully agree po na we really have to check the various recommendations based on the recommended solutions po dun sa iba't ibang profile or risk na na-identify po dun sa area. Yung po kasing approach na sinasabi ko po kanina is yung integrated watershed management approach, yung tinatawag nating ridge to rip, na talagang yung nangyayari sa coastal natin ay apektado doon sa upland o mga ginagawa sa upland ay makaka-apekto po doon sa sektor ng iba't iba down to the coastal areas. But basically po, I think we were on the same page rin. Pagka integrated watershed management approach or river basin management approach ay talaga po spatial planning po talaga ang kailangan natin dyan. So, yes po, sir. Thank you, Alex. Just more than agree with your observation po regarding the case study that we did. And we definitely will be inviting you, sir, if you can attend in the upcoming forum that we will be organizing together with the Office of Congresswoman Bundok and all the other municipalities po. Sabi ko nga, hindi naman po talaga ito solusyon na overnight po. It is painstakingly slow, and it's painstakingly, of course, require a lot of, resources
to really come up with something concrete. Sabi ko nga po kanina, kung dalawa o isa man lang yung ma-identify natin yan, well and good. At least we're moving as regards to the practical solutions that we have at the moment. And I'd like to recognize po, thank you po sir. I'd like to Thank you recognize very much, po Alex. sa CSO po. Yes po, we are we will definitely be engaging you because meron po kaming inisyatibo ngayon na contact groups po na binuo, yung tinatawag naming for the CSO po ay meron po kaming ENAC. For the development partners, meron po kaming Connect. For the LGUs, we have the ACT Local po. Ito po yung mga inisyatibong ginagawa po namin ngayon para po yung plataforma, mabilis po kaming makapag-engage sa mga different stakeholders dahil yan po talaga yung pinakatrabaho namin. Isa po kaming maliit na opisina na attached sa Office of the President, but be that as it may po, the way we engage various sectors is through partnership po and collaboration. I think this is also a welcome opportunity for us to promote what we are doing in collaboration with various stakeholders po. And yes po sir, thank you po. CSO is a part of our element of cooperation and collaboration po when it comes to promoting awareness on climate change po sir. I'm part of Future Earth, and then we are doing yung rounds of discussions with the Pampanga on Pampanga flooding and so on. I'm part of that. Thank you. Thank you po sir. Thank you, Dr. Tabios. And yes, there's another, nakataas ang kamay ni Dr. Greg Del Pilar. Go ahead, sir. Yung binasa mo kanina, Alexis, na na mga rekomendasyon, actually, ang tanong ko may kinalaman sa rekomendasyon ng LGU, pero siguro familiar ka naman dun sa mga rekomendasyon nila. Baka nagulat yung ibang mga tagapakinig natin na ang isa nilang rekomendasyon ay may kinalaman sa ecotourism, sa kumbaga gagawing ecotourism site ang Masantol. Dahil nga meron kaming mga diskusyon sa Future Earth tungkol dito, yung grupo namin sa Future Earth, hindi ako nagugulat doon kasi narinig na nga namin yon o napag-usapan na namin. Pero gusto ko sanang marinig mula sa iyo kung ano yung plano na yon para malinaw sa ating mga tagapakinig na medyo nagulat. Well, kasi ang tiningnan po namin dyan nung nakipag-usap po kami sa LGU, there's always opportunity pagdating po doon sa while they are experiencing this long year-long inundation po, ay yung pong gusto nilang i-offer talaga dito is meron namang opportunity din pagdating doon sa turismo. Ang naalala ko po during the discussion is yung sa Candaba River po, parang yung replication po yung swamp areas po nila. Sinabi nga po, diba, inundated na yung kanilang mga palayan at ginawa po nila itong fish pond at base po sa pakikipag-usap din namin, karamihan po ay nag-aalaga na ng duck doon sa area at gusto nilang bigyan ng diin ito as i-promote as a way to value the opportunity to raise the awareness at ang Masantol ay ito po yun yung isang employment or livelihood opportunity nila na gustong i-raise at gawing kalakalan ng turismo. Kasi yung pong pag-ikot-ikot namin sa kanila ay marami po akong nakitang mga parang fish pond na talaga na magandang tanawin talaga sa drone. Nag-ano rin po kami sa drone . So well, hindi ito pang anuhan ng matagalan, pero halimbawa kung mayroong mga bisita tayo na po pwedeng madala doon, at least we can capitalize on that particular way to appreciate them that there are opportunities, and yun po yung gustong ilatag ng ating mga kababayan sa Masantol. Yun po, sir. Ayan.
Thank you, Sir Greg. Mukhang talagang pagka nagturista tayo doon, sir, nakabangka tayo, di ba? Gondola. Anyway, maganda yun, sir. At may tumutugtog at kumakanta, tumutugtog ng violin sa tabi. Anyway, thank you, Sir Greg. Yes, Paul, I think you have a question. Yes po, thank you po, Sir Alexis. First po, I would just like to commend yun nga po, yung mga suggestions na recommendations po ng Climate Change Commission. Now, focusing po dun sa interoperability na hinighlight nyo din po na kailangan and importante. And nakita nga po na may iba't ibang agencies na kailangan to address yung flooding problem sa Pampanga. How can we ensure po na yung mga agencies will go beyond their mandates para to ensure na magtutulungan sila? Kasi di ba po, may mga cases tayo na like DPWH will just focus on infrastructure, DENR will just focus on the environmental aspect. Paano po natin ma-ensure na si DPWH will comply fully sa kailangan ng DENR without bypassing yung kung anumang clearances yung kailangan? And si DENR is may ensure niya na yung ibibigay niya clearance is talagang cleared for the project ni DPWH, not just to give permit for the sake of permit. Yun naman po, sir. Thank you po. Thank you for that question. Yes, we fully understand that totoo may mga dynamics naman talaga sa siguro yung pinupunto, may mga dynamics naman talaga sa mga agencies. But for us to continue and sustain the engagement with the various agencies, not just national government agencies, but CSOs and private sectors as well. So ang ating pong estratehiya dyan, sir, ay para tuloy-tuloy po yung diskusyon at lahat ay nag-aambag ng tulong at suporta po dito sa pag-address ng patuloy na pagbaha na ito ay yung pong pag-create o pag-establish po ng Interagency Technical Working Group. So ito pong isa sa naming nakitang plataforma para po talaga tuloy-tuloy yung pag-uusap, paglatag ng mga issues, paglatag ng mga programa para ma-address ito at ano po ba yung magiging responsibilidad ng mga miyembro ng interagency or technical working group na ito na ating bubuin. Kasi ito po yung plataforma para talaga makapag-usap at masabi kung ano yung mga dapat na gawin, ano yung mga hindi dapat gawin. Ito yung responsibility ko, ito yung responsibility niya, how this responsibility will be able to contribute to the overall effort of the in addressing this phenomenon in the municipalities and other adjacent areas. So yun po yun, sir. Kami po ay aware sa kahalagahan ng patuloy na pag-uusap at ito po yung lagi namin sinusulong at ito ay hindi namin ginagawa dyan lang sa munisipyo ng Pampanga, mga munisipyo at ito po ay isang estratehiya na talaga naming tinututukan po, sir. Ayan, thank you, Paul. Meron pa po ding question dito, Sir Alex, no? Ang CCC po ba ay is already working with the Regional Development Council ng Central Luzon regarding dito sa flooding problem natin? Ang alam ko po, kami po ay laging iniimbitahan po ng mga Regional Development Council. I-check ko lang po kung kami ay but yes po, ang region 3 Lagi po din po ay ba kayo umaattend? na iniimbitahan po kami na mag-participate sa diskusyon ng mga regional development. And aktibo po kaming nagpa-participation kasi nga po ang request po talaga ng NEDA ay make sure that ang climate change agenda is always part of the discussion, especially so that ang maapektuhan po talaga yung ating mga mahal na kababayan sa mga munisipyo o mga LGUs po, sir. Ma'am. Sir Alex, meron daw po ba kayong budget na enough para makapag-undertake kayo ng mga solusyon o mga proyekto para makabigay ng solusyon dito sa problema ng flooding? Yung CCC mismo po. Meron po ba kayong budget for that? Wala po kaming budget sa ganyang direct kasi we're not an implementing agency. But we do monitor the climate change expenditure tagging po ng lahat ng ahensya. At isa po yan sa mga mandato po ng CCC. And in fact, pagdating po sa pag-report sa ating mga senador at sa ating mga kongresita, isa po yan sa mga lagi itinatanong sa amin. Gaano ba kalaki na yung budget na inaalat ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno pagdating doon sa mga climate change
issues and impacts in your respective sectoral agencies po. So yun po yung aming minomonitor. Bagkat sa marching order nga po ni President Bongbong Marcos at saka doon sa ating Philippine Development Plan po ay nakalatag po yung mga programa na mag-a-address po, addressing climate change, and the marching order really is to make sure there are line-up programs and plans as far as climate change is concerned po. Pero po yung So, Sir financial, Alex, yun po. unfortunately po, ay wala po kaming ganung resource mobilization para mag-implement po ng mga malalaki at mga hard project. Yun po ay trabaho na siguro ng mga DPWA, DNR, and all the other agencies po na naglalatag po ng mga malalaking programa para sa ikaibsa ng ating pagprotekta sa gobyerno, sa environment, pagdating po sa irigasyon, DA naman po yan at saka DAR. But ang Climate Change Commission po ay sa policy making body and making sure that this climate change expenditure tagging are spent accordingly po. Salamat po. So kasama po din po ba dun sa marching order yung halimbawa narinig po nyo yung mga rekomendasyon ng mga LGUs, ano? Tapos kayo din po ba pwede rin po kayong magbigay ng advice dun sa or some of your thoughts na tataasan nyo na naman yung kalye tapos yung bintana nung bahay kasing kapantay na nung kalye kaya naiiwang nakalubog yung mga bahay. Kasama din po ba yun na pwede kayo magbigay ng advice sa mga LGUs? Yes po. Isa po talaga yan sa aming trabaho. Nag-i-issue po kami ng resolution. Yung tinatawag po namin commission resolution sa mga estratehiya po, lalong-lalo na po doon sa mga local government units. In fact po, meron po kaming together with the Department of Interior Local Government po namin, ay na-highlight po natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga LGU ng kanilang localized climate change action plan po. At doon po nakareflect talaga yung iba't ibang issue at challenge at ano yung solusyon na nilalatag nila pagdating po doon sa pag-formulate nila. At ito po ay naisakutuparan natin via the issuance of Memorandum Circular po 068-2021 na kung saan po ang mga LGUs po talaga ay naglatag ng kanilang mga local climate change action plan po. At ito po yung isa sa mga tinitingnan din po natin. Okay. Maraming salamat, Sir Alex. Now, tinitingnan ko kung meron pa ba tayong mga katanungan sa chat box natin. Mga mukhang wala na. Meron pa po tayo siguro time for another question kung meron pa po kayo dyan. Meron ba sa Q&A? Wala. Yes wala. po. Meron po sa mga Q&A box natin. Wala sa Q&A box. Nakakuha po meron po tayong mga questions from the Q&A. So ako na lang po magbabasa kung hindi pa nakikita sige. yung iba. But first question lang po kasi nag-conduct po kasi ang Future Earth ng scoping activity sa Pampanga. So isa po kasi na-identify na cause ng mga locals ng pagbaha is yung presence ng fish pen. And tanong po ng isang attendee natin is bakit hindi po kaya siya naisama sa causes identified sa report ng CCC? Kasama po yun sa diskusyon na yung lumabas po yan doon sa pakikipagdialogo namin sa munisipyo that yung fish pen ay isa sa mga dahilan po. At ito po ay personal kong narinig during the So tama po. Ito po ay nilatag nila. Yun yatang fish pen ay nanggagaling sa Makabebe kung hindi ako o something like that. Na sinabi ng mga taga Masantol na yes po, na-document po namin yun. And apologies kung hindi po siya na-highlight po dun sa presentation. Okay po. And tanong din po ng another anonymous attendee is sa mga na-mention po na recommendations, alin po din yung pinaka-feasible and most efficient to be adopted by the LGUs?
Well, as mentioned a while ago, there are practical solutions po that easily implementable and easily that can be implemented with minimal use of resources po. Yung plantation o yung nature-based solution, yung mangrove plantation, yung pong rainwater harvesting is a well accepted practical ways to address the flooding in the area. Kasi kung sinasambot at magkakaroon ng lahat ng bahay o mga istruktura sa lugar ng rain harvesting facilities ay napakalaking tulong po nito na makaibsan ang at of course malaki din po may tutulong nito doon sa pag-save ng water at makagamit natin ito. So yun po yung mga practical solution po, reforestation, mangrove planting or nature-based solution, rain harvesting solution, at saka yung pag-aayos po ng ng dike. Ayan, mga practical ways po yan na hindi kailangan ng malaking halaga. At ang isa pong pinakamalaki at challenge ko po kayong lahat, of course, yung ating disiplina sa pag-recycle or lagi po ito. Hindi ito po ay hindi lang problema ng mga taga Pampanga. Ito yata ay problema ng buong bansa at ng buong mundo. While we have all these beautiful laws on solid waste management ay ang commission po ng solid waste management ay talagang ginawa ng paraan. Localized, translated into native language ng iba't ibang bayan, all the way up to the barangay. Pero challenge pa rin po talaga ito. At mahalaga ng isang individual na action po talaga. Napakalaki ng tulong na may bibigay po. Nagsisimula sa individual, barangay, household, barangay, probinsya, regional, all the way up to the national level. Again, it boils down to discipline po pagdating po sa solid waste management. Okay po. Questions po from our Q&A box dahil mukhang hindi po nakikita lahat ng Ma'am Dada. These are questions from Sir Ike Sinieres. Pag-isahin ko na lang po since magkakasunod naman po yung tanong niya. First is, are you using GIS software and data from planet.com? Are you using NAMRIA data? And are you coordinating or integrating local hazard maps? And are you using CLUP data? So, yun po yung mga tanong na yes po, we are aware of the comprehensive land use plan po as mentioned. During the desktop review po ay hindi lang po yung local climate change action plan po ang tiningnan namin at alam po naman natin na ang mga LGUs ay napakaraming plano, CDP, Comprehensive Development Plan, Forest Land Use Plan, Local Disaster Risk Reduction Management Plan. Pero isa lang naman po denominator ng mga ito yung vulnerability assessment po natin ay napaka-importante. So yes po, importante rin pong element ang GIS pagdating po doon sa tinatawag nating analysis po ng area at yung pong localized risk hazard po na in-upload po ng DNR yung hazard map po ay nagamit po natin pagdating po doon sa pag-aaral natin. Pero sabi ko nga po, ito po ay isang pag-aaral na tuloy-tuloy po. At yung po mga binansion nyo na malaking ambag po pagdating po doon sa pag-come up ng comprehensive study as well. Habang ine-enhance pa po natin itong pag-aaral na to. At gusto ko na rin po sagutin yung tanong dito, bakit masantol lang? Ito po ay, alam niyo naman po, ang mga sundalo ay kumukuha ng utos sa ating mga general. Kami po ay nabigyan ng instruction na pag-aralan ng sitwasyon po ng masantol. Pero habang pinag-aaralan po namin yung sitwasyon ng masantol, ay na-realize po namin talaga na hindi lang dapat masantol ito. Kung pwedeng buong Pampanga ay talaga matingnan natin dahil napaka-importante po talaga ng nangyayari ngayon. At as mentioned by Dr. Tabios kanina, yung karakter po ng isang LGU ay magkakaiba. So while we have listed a lot of interventions here, it might be good for one LGUs, but sa ibang LGUs naman ay hindi. So you're just making tinatawag nating band-aid solution. In fact, nakaka-apekto pa sa ibang LGUs. So diyan po yung kagandahan na nag-uusap talaga. Kaya yung Interagency Technical Working Group po na sinasabi ko kanina, isang napakagandang plataforma para makapag-usap-usap po tayo.
Thank you po, Sir Alex. Last three questions po from our Q&A box. First is from Sir Efrem Metilio of MSU IIT. I am sure those identified useful interventions have already been started and some progress has been made. Can you identify the most recent updates on the implementation and progress of these interventions? I cannot agree nothing has been done as to interventions. As of this time, some progress should have been achieved. Sir. Yes po, thank you for that question. In fact po, nung ilatag po namin yung aming recommendation na ito, during the day, yung previous mayor po ay at saka yung Menro ay binigyan niya po agad ng instruction po na at least yung sinasabi kong practical solution na makapagtanim po ng mangroves doon sa area, lalong-lalo na po doon sa may dike o dike na tumatawid doon sa Sapang Kawayan kasi isang recommendation na binigay po talaga ng aming scientists, pwede na nating taniman niya kasi napansin talaga niya isa yan sa mga nagiging cause ng pagbaha doon sa Sapang Kawayan. So, yung mga practical na solution po yun na sabi nga hindi ka nangangailangan ng malaking halaga ay tinutukan po natin. And the Menro, parang iba na po yata yung Menro ngayon. Again, yung dynamics po na nangyari doon, parang nawala na rin po siya. Pero yun po ay talagang binibigyan namin diin po yun, sir. So we will make sure, make it a point that may nangyayari naman po doon sa intervention na na-identify namin. But concrete po, I cannot really say kung sila ay nagtanim na doon because the last time we were there was sometime November pa po last year. But during the course of our discussion po with then yung previous mayor po at saka yung menro niya na bigyang diin yung mga practical solution po na yun. At again, sa pagbisita po namin sa isang mga darating na araw na palibasa, yung forum po, baka ibigay nating diin uli ito at maiparating sa ahensya ng DNR na tulungan ang bayan ng mga bayan na naapektuhan ng pagbaha na makapagtanim kaagad doon sa areas na makakatulong po sa pag-ibsa ng pagbaha. Thank you po. Last two questions po, Ma'am Dada. One is... May question dito from Ms. Grace Alcantara ng Bangko Kalikasan. I'm not sure lang kung Sister Alex yung dapat sumagot dito because the question is, were you able to explore the establishment of permeable T-pens in coastal areas? Ulitin ko, sir, were you able to explore the establishment of permeable T-pens in coastal areas? Yung pong lumabas na recommendation lang po sa aming panel of technical experts ay yung pong mangrove rehabilitation lang po. Pero honestly po, hindi po siya lumabas po doon sa discussion. But of course, we welcome this development po na baka isa siya sa mga practical solutions po. But in the study po, hindi po namin siya nailatag po ba. Salamat po. Okay, thank you, sir. Sabi po ni Mr. Ike Seneres, yung nagtanong kanina, hindi niyo daw po nasagot yung are you using www.planet.com? Ayon sa GIS po? Tama po ba? Yung sa GIS? Yes po, datasets for GIS po. Yes, sir. Hindi po namin na... Hindi niyo pa na-encounter yung www.planet.com? Well, I'm not a GIS expert. Nung nakiusap lang kami po doon sa mga kasamahan namin sa Masantol, pero po kasi silang GIS unit doon ay hindi po yata namin nadaanan yan. But again, this is a welcome development at we'll check this as we expand the study po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan, meron pa bang mga katanungan sa Q&A natin, Paul?
Hindi ko rin po si sure kung para din kay Sir Alexis ito, pero basahin ko na Itanong lang mo din na po. rin. Una po is, how does the government cultivate mangrove and kawayan tinik as one of the flooding natural control? Well, I can just personally, on a personal kasi dati po akong taga-DNR and a forester by profession. Meron pong programa of course, ang DNR National Greening Program at isa sa mga sinusulong nilang species po talaga ngayon ay yung kawayan. Dahil po talagang ako nung nagtrabaho po ako sa Bicol National Park, isa po yan sa mga talagang species na aming itinanim na talagang nakakatulong po sa landslide, nakakatulong po sa livelihood, at of course, isa po yan sa high species. May classification na po kasi siya ngayon na talagang tested po na nakakatulong po sa carbon sequestration rate at saka fast growing species po siya. So isa po yan sa mga species na pinatutupad po ng DNR pagdating po sa implementation nila ng National Greening Program po. And last question po in the Q&A box. Is there any way to utilize flood itself as a useful flood? Since flood daw po is yearly and wala naman pong bago. Like, kung meron daw po ba tayong crop flood that can survive flood or anything useful that blends with floods? Not just prevention since it's part of the Philippines yearly. Sir? Ano po yung species po? Sorry sir, I don't get it. Any kwan po siguro, any possibility na maging useful daw po yung flood kung may magagawa Yung po tayong tubig baha. Oo, yung kung tubig may baha crops po siguro. tayo na nagko-consume or pwedeng itanim sa tubig baha, ganun po. Or baka saan pa Yun na nga pwedeng po gamitin kanina yung yung sinabi ko po kanina, naging oportunidad po yung pagbaha doon sa Masantol dahil nga yung mga flooded rice fields and ano po ay ginawa nilang livelihood sa pag-aalaga po ng duck. So ayun nga po, may mga opportunities po na dumarating. Hindi naman puro problema. So sa case po ng Masantol, naging livelihood po siya doon sa mga tubigan na hindi na nasasaka. Ginawa nilang livelihood para makapag-alaga ng mga baby. Yun yung sa case po ng Candaba. Yun yung kanilang sinabi during the engagement po sa discussion during the course of the study po. So yes po, totoo po yun. Nako, sabi ko na talaga laging kulang ang oras natin. Basta lahat ng mga topics natin, talagang hitik na hitik talaga sa discussions, no? Meron ka bang ipapaalala, no? Kasi kung napansin po ninyo, iba yung ginamit nating Zoom link para sa araw na to. Kaya meron mga nagme-message na, hindi kami makapasok, kasi nagkaroon lang po ng emergency. So, sige Paul, anong iyong message on that? Yes po, to our attendees po, next week ay balik na po tayo sa ating dating Zoom link. So magsisend naman po ulit ng confirmation ang NAST Events Management. So this is just a temporary link. So paantay na lang po kami ng routine po nating announcements, usually Thursday ng hapon and 1 hour po before the SDG Action Hour. Thank you po, Ma'am Dada. Yan, maraming salamat Paul. Naku, ano ba, kulang talagang oras natin, at in behalf of the Future Earth Philippines, ang NRCP, ang UNIDSEA, at ang National Academy of Science and Technology, gusto po namin pasalamatan talaga ng bonggang-bonggang ating mga panauhin sa hapon na to. Unang-una, syempre, kay Congresswoman Ana York Bondok, at syempre kay Mr. Lapis, no? Alexis Lapis. Thank you so much po at talagang marami kaming natutunan, marami kaming mga tawag dito na nalaman na kailangan din nating mapag-usapan talaga, no? At ang key, paulit-ulit na sinasabi ni Mr. Lapis kanina, kailangang mag-usap ang lahat para magkaroon ng isang solusyon, talagang mabigat kasi ang problema natin, para matulungan ang ating mga kababayan dito sa Central Luzon, not only in Pampanga. Ayan po. So maraming salamat, Mr. Lapis. And thank you sa ating lahat ng mga suki dito sa ating SDG Action Hour. And
Sabi nga ni Paul, balik po tayo doon ha, sa matatanggap niyo uli na link na automatic, doon po tayo uli next Friday. So marami pong salamat and see you all again next Friday. Salamat po. Maraming salamat Thank you po. Ingat po po. kayo.